Breaking news po mga kababayan. Nako po, eto na naman po ang mga diskaya. Nagsinungaling na naman sa Senate hearing. Ito palang mga 40 na sports car. Ay marami pala ito mga kababayan. Kulang-kulang 100 pala ito na talagang mamahalin. Itinago at inilihim nila ang tunay na bilang ng kanilang mga sasakyan. Ngayon po, si Senador Jinggoy Estrada, talagang pinakalap niya at kumuha ng mga intel para po malaman ang totoong bilang ng mga sasakyan. Ito po ang malupit mga kababayan. Kukunin lahat ito ng gobyerno. Pati bahay daw, naku po, walang maititira. Pati mga brief at panty ng mga ito, pag-aari natin. Ito po si Jinggoy Estrada. Galit na galit din si Senador Marcoleta dito. Bakit hindi nila i-declare ng maayos kung ano talaga ang tunay na bilang? Ibig sabihin mga kababayan, mga sinungaling ito. Ito po si Jinggoy Estrada. Nako po, talagang manloloko ang mga diskayang ito. Mr. President, Majority our Leader. Senate President Pro Tem, Senator Jinggoy Estrada is seeking the floor. I move that he be recognized, Mr. President. What is the pleasure of our distinguished Senate President Pro Tem, Just a, Senator Jinggoy Estrada? just a manifestation, Mr. President. The gentleman may proceed. Mr. President, early today, the Bureau of Customs carried out a search warrant in the property of the Discayas in Pasig City and found only 3 of the 12 luxury vehicles in the premises. Tatlo na lang po ang nakita. Mr. President, ayon sa aking nakalap na impormasyon, nasa 80 sasakyan ang pagmamayari ng mag-asawang Diskaya at ng kanilang mga kumpanya. Mula sa 80, nasa mahigit kumulang sa na 40 ang luxury vehicles. Ipapakita ko po sa screen ang breakdown ng mga sasakyan na ito. Okay. From the LTO records, Mr. President, there are 63 vehicles, luxury and mainstream brands. Kasama po dyan yung mga binanggit ni Sara Diskaya kahapon sa hearing na Rolls-Royce, Kulinan, Bentley Bentayga, 2 GMC Yukon Denali, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Wagon, G63, Range Rover Evoque. May 3 rin siyang binanggit kahapon, yung Range Rover Defender, Cadillac Escalade at Mercedes-Benz Maybach na wala po sa records ng LTO. O kita nyo mga kababayan, no? Napakarami palang mga sasakyan nito. Hindi pala nag-declare ng maayos ito mga kababayan, no? Number 3, GMC Yukon Dinel, White 2022, 11 million. Kita nyo po, oh. 11 million, 11 million, 20 million, yung Mercedes-Benz AMG Wagon. Grabe, Range Rover 2020, 5 million. Ang lulupit, yung iba o not mentioned during hearing o Lincoln Navigator 2024, Lincoln Navigator 2021, Toyota Sequoia 2024 hanggang Jeep Grand Wagon, Grand Wagoneer. Grabe mga kababayan, hindi nila dineclare ang tunay na bilang ng mga ito. Grabe, hindi nila nirerespeto ang Senado. Talagang nagtitigas-tigasan sila mga kababayan. Ninakaw nyo na nga ang pera, nagpakasasa kayo, ngayon niloloko nyo pang Senado. Ginagawa nyong bobo ang investigasyon ng Blue Ribbon. Grabe ang mga ito. Nakakainit ang ulo mga kababayan, ano? Halata pong may tinatago. Nagnakaw na kayo, mga sinungaling pa kayo. Nasaan ang mga puso nyo? Tapos may abogado pa kayo. Magkano binayad nyo sa abogado nyo? Bilyones. Para takasan yung mga kasalanan nyo. Grabe talaga mga kababayan. Sa pinag-uusapan na nag-viral na YouTube channel ni Julius Babaw, meron pang 8
luxury vehicles na wala sa tala ng LTO na nakapangalan sa mag-asawang Diskaya. Napag-alaman din ng aking tanggapan na meron pang 6 na mamahaling sasakyan ng pagmamayari ng mag-asawang Diskaya tulad ng Volvo XC90, Mercedes-Benz GLS, saka isang Maserati. Nakakalulang yaman po ito, Ginoong Pangulo. Grabe, no? Kung doon sa 28 luxury cars na inamin ni Sara na pag-aari nila ay halos hindi ako makapaniwala, wala pa pala yun sa kalahati ang kabuang bilang ng kanilang mga sasakyan. O ibig sabihin, ayaw nilang ibulgar kasi nga, lalo silang madidiin. Ang tindi ng panloloko nila, mga kababayan, 80 na sports car. Ang tindi nito, mga kababayan, ha? Grabing panloloko ito sa sambayan ng Pilipinas. Mr. President, this is totally outrageous. And I would just like to spread this into the records, Mr. President. Thank you, Mr. President. Noted and entered into the records. O ano masasabi po ng sambayan ng Pilipinas, mga kababayan? Bago natin ipagpatuloy itong ating birada ngayon, grabe kayo, Diskaya kayo. Ngayon po mga kababayan, meron ng pahayag si Senador Marcoleta. Itong lahat ng mga kayamanan nila, mga bank account nila, i-freeze account na po ni Marcoleta, mga kababayan. Talagang malupit po ito. Ayan o, pag freeze asset, lookout order, at preventive suspension, ipinataw na po ng committee ni Senador Marcoleta dito po sa mga akusadong ito na mga ghost project na gaya nila Diskaya, Kirante, lahat po ng mga suspect dito na allegedly guilty Hindi lang allegedly. Kitang-kita po ang kanilang karangyaan sa social media. Pati si Kupal nagsalita na hinggil sa issue ng DPWH. Ano masasabi niyo po, mga kababayan ko? O eto po, tignan po natin ito, mga kababayan. Ito po, ang pagpapatuloy po ng sinasabi ni Jinggoy Estrada dito. Sabi mo kanina, 80 yung ano, Ang nakalap ng aking tanggapan based on the 80 yung ano, ang nakalap ng aking tanggapan based on the records that we obtained from the Land Transportation Office, meron silang mga 70 na mga sasakyan pagmamayari ng mag-asawa, anak, tsaka yung mga construction Grabe, companies. ano? sir, lahat yung Pero hindi naman lahat yung luxury cars. Meron mga iba doon, mga equipment, construction equipments, tsaka yung mga ibang Gladiator, mga pick-up, mga Hilux, Sequoia, na hindi naman niya binanggit kahapon, meron pa sa Maserati. sir, hindi Ang 80. tindi. Mga 70, yeah. I think it's 70. Sir, yung pero tama na 20. O anong sinasabi ng mga komento, mga kababayan? Ito po. Sa clown show. Corrupt leaders investigating corrupt contractors. Joke writes itself. Di pa rin tinatablan si Quezon ng pag-admit ng kontraktor na tumanggap siya ng cash na 30 million. Disregard na lang batas ng Pinas. Si Quezon kasi, mga kababayan, allegedly po na nakatanggap ng campaign donation na 30 million. What an irony. They are investigating corrupt and yet a lot of them are corrupt. Sabi ni Allison, wag na magbayad ng tax. Ang lala ng mga politiko sa Pinas, mga railway projects, hindi nyo matapos. Grabe, ano? Hanggang ngayon, wala pa ring saldi ko sa hearing. Why not have all the politicos do lifestyle check as well? Ilan house and lot, 40 property, mga 60 mile each and di nagbabayad ng tax? Pati luxury car? Wow, sarap sunugin, bahay.
When Villanueva spoke, it reminded me of his two-faced act. He can act like kunwari aawayin niya si Robin Padilla. Yun pala, magkakampi sila. For show lang. Hay nako. We never know who's pretending dito sa Senate. Si Marcoleta na lang yata ang natitirang matino sa Senado. Grabe talaga. Sabi ni Christina, sakit ng ulo ko. Senators are interrogating them but they are the ones who are also corrupt. That show, what a show. Real talk tayo. We're not born yesterday. Huwag tayo maglokohan. Ayan mga kababayan, binabash po sila. Si Quezon, si Bam Aquino, Joel Villanueva at si Estrada. Mga kababayan na, ang lulupit. O, tuloy natin. luxury cars or more than that? I think it's more than that dahil yung mga nandito na hindi naman niya binanggit kahapon, pero Maserati pa yata eh. Sir, may information sila. Kasi Ha? diba tatlo na lang yung nakita sabi niyo? Yeah, malamang tinago na nila yung ibang kotse sa ibang parking lot. Kasi yung parking lot niya, kasi laki ng parking lot na Showmart eh. Oh, if I can, meron yata akong ano. Sir, meaning may binanggit siya kahapon na wala sa Wala. nakaristo sa LTO. Wala. Kukunti lang yung mga binanggit niya. So, sir, anong gagawin? Meron siyang binanggit na hindi nakalista o meron siya Meron siya mga binanggit kahapon. Hindi, let's put it this way. Marami siyang mga hindi nabanggit na mga sasakyan. Ano ang dapat gawin, sir, after that raid na nawawala na yun? Well, that's a look out of the Bureau of Customs kung saan nila hanapin. Siguro mag-issue ulit sila na search warrant sa ibang mga properties ni Vizcaya. Pero kayo, sir, sa Senate, yung ongoing investigation, ano gagawin niyo? Well, we will ask, of course, we are here only in need of, to investigate only in need of legislation. Siguro pagdating ng next hearing sa Monday, tatanungin ulit natin sila. At O yan mga kababayan, ako po ipatawag din yung kanyang asawa na si Pacifico para magkaalamanan, hindi lang yung babae. 'Di ba mga kababayan? Ano sinasabi ng mga comment dito? Tingin ko, natiktikan niya ng BOC bago magkatinginan ng mga kotse. For content na lang talaga mga kaso sa Pinas. Wala na namang mananagot dyan, sabi ni John Carr. Good job, Senator Jinggoy. You gonna do what you to do. Luxury car, pinagkakabalahan. Yung issue, yung contractual budget, yung ghost project, ano yung active, ano yung iniwan na proyekto, kabobohan. Good job, Sir Jinggoy. Naiyak si Jinggoy kasi mas malaki yung kurakot ng isang kontraktor kaysa sa kanilang mag-ama ng isang datong presidente at senador. Sosyan na naman, tapos bigla na namang mawawala ng suspect sa Pogo. Nasaan na si Alice Go? Lahat kayo, mga kurakot. Ano yan, matindi pa ata kay Napoles ha? Sabi ni Toti, wala bang congressman o senator na makukulong? Kasi obvious naman may kickback mga lawmakers. It takes one to know one. Imagine Diskaya pa lang to. Wala pa to sa 1% ng mga korap. How much more yung matataas na officials? Nakakaawa ang Pilipinas. Sabi ni Tenga, Tomas, Dakat. Grabe yung Diskaya, yung 80 na vehicles nila, more or less 200 billion na. Paano pa kayo yung mga properties at assets nila? Ako po, mga kababayan, ito lang sinasabi natin. Nagkakalokohan na po. Ang tanong ng bayan, meron bang makukulong? Meron kayang makukulong? Meron kayang mananagot? Ano po ang masasabi po ng sambayanang Pilipino? Sabi po ni Senador Marcoleta, nag-order na po ng matinding babala. At sabi kasi dito mga kababayan, talagang yung freeze, i-freeze na po yung mga account ng mga Diskaya dito. Ito po mga kababayan, pag freeze asset, if you freezing asset, lookout order,
sa lahat po ng sangkot dito kasama mga Diskaya. Kaya mga kababayan, anong masasabi natin? Magtiwala po tayo sa kakayanan po ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero itong Kongreso, halatado po na may pinagtatakpan. Yung mga big fish, hindi nila pinapatawag. Yung ibang congressman, nasa Amerika na. Nagbabakasyon. Tumakas na. So dito mga kababayan, natawag po na moro-moro itong ginagawa nila. Kung ikukumpara natin dito sa Blue Ribbon Committee. Dahil yung mga sangkot doon, pinagtatakpan po nila yung mga kasama nila. Na mga kontraktor ng mga congressman. Sino ba mga ito? Saldico. Unang-una, Martin Romualdez. At meron bang nabulgar mga kababayan Dalawang party list na ako party list ang Bicol. 13 billion po ang special budget nila. Yun pong nasasagap natin po. Grabe Tapos yung ibang party list 150 million. O bakit anong meron sa ako party list? Alam na kasi taga ron po si Saldico. Kasi yung kanyang kamag-anak na isa party list din, yung ako party list. Dalawa kasi yun pag-aari ang may hawak Saldico. Dalawang party list yan mga kababayan. Yari na, alam na this. O anong masasabi nyo po? Isang like po, isang share, isang subscribe. Grabe po ang panloloko nila sa mga Pilipino mga kababayan. Ngayon po, meron na namang parating na bagyo. Sobrang hangin. Ang pangalan niya, si Kiko. Mga kababayan, sobrang hangin. Kiko pala ang pangalan. Welcome, Kiko! Ang bagyo! Bow! Di ba binakbakan niya yung Net 25? Ngayon, binakbakan siya ni Marcoleta. Ang hangin mo, Kiko! Nag-iiyak, nabanggit lang yung pangalan ng asawa niya. Binastos na daw ng Net 25. Samantalang siya yung bumibira. Salamat pa ng marami mga kababayan.